Let's learn from health and wealth sharers as they speak with our partner, LMMK, Arnel Limpin. Today, we celebrate freedom in many forms. And while we celebrate, we learn from the experiences and life lessons that have defined the journey of your fellow distributors. Marinig natin ang kwento ng apat na tao. Pangkaraniwan sila tulad ng bawat isa sa atin. Ordinary men and women whose lives took a turn for the extraordinary. Paano nila nabago ang kanilang mga buhay? Iba-iba ang kanilang mga pinagmulan. Isa akong registered nurse by profession dati. I'm working 20 hours a day. Dalawa yung trabaho ko. 7 p.m. to 7 a.m. ang duty ko sa hospital. Tapos after ko sa hospital, diretso naman ako sa isang school. Nurse naman ako doon from 8 p.m. to 4 p.m. Isa sa mga reason bakit ako nag-join sa empowered consumerism, naniniwala kasi ako sa isang principle na para malaman mo kung saan ka papunta o ano yung pupuntahan mo, tingnan mo lang yung mga nauna sa'yo. Kaya yung tinignan ko yung buhay ng chief nurse namin, ayoko ng buhay niya. Kaya sabi ko may gagawin ako na hindi dapat niya ginagawa para magkaroon ako ng mga bagay na wala siya. Kaya yun talaga yung nag-push sa akin. I grew up in a poor family. Both my parents ay hindi nakatapos ng pag-aaral. Lumaki kaming hirap dito sa Romblon. Naranasan kong maggapas at magkopra. Ang nanay ko ay naranasang maging kasambahay ng almost 10 years para lang mapagtapos ako ng pag-aaral. Ang tatay ko naman ay isang driver at nakikitira lang kami sa aming mga kamag-anak to the point na maranasan naming palayasin ng madaling araw. 10 years din kami na tumira sa squatters area at binabaha lagpas tao. But when I joined EC, matindi ang transformation ng buhay namin. I grew up in a poor family and yun nga, hindi pwede na magdedepende na lang always sa parents. Kaya noon, kahit sa kabata-bata ko po, dumiskarte na ako. Nagbebenta na po ako ng snacks, ng load, para lang talaga makabayad sa mga gastusin sa school. Na-introduce sa akin ni Coach RJ ang C24/7 last 2015. Pinagbigyan ko lang po siya. Sa unang alok niya sa akin, after nun, hindi ko na po ako bumili. After 2 years, 2017, doon po ako na stroke. Isa ako sa mga basic example ng tao na hindi talaga naniniwala sa ganitong industriya. Pinagtatawanan ko pa sila dati. Nung nag-a-apply na ako ng papunta sa ibang bansa, merong isang babae na nag-text sa akin na sabi niya, "Nurse, okay lang ba mag-date tayong dalawa?" Since crush ko siya, tapos maganda, maputi, so sumama ako sa kanya. So pagkita namin, hindi naman kami nag-date. Ang ginawa sa akin, dinala ko sa isang seminar room. Ang daming tao, and doon ko nakita yung empowered consumerism. And doon lahat talaga nasagot ang misconception ko. And doon ko talaga naiintindihan bakit maraming nagiging successful, bakit maraming nagbabago buhay. I joined dahil nakita ko na pwede kong kitain dito ang kinikita ko abroad as nurse. Yung 30 years na tatrabahuin ko as nurse sa empowered consumerism, binigay lang ng 8 taon. I was invited at the age of 17 by my classmate. And that time, challenging din po kasi I don't have that money to invest. Pero nahanapan ko po talaga ng paraan, lalo na kasi kinakailangan. Napunta ako sa ospital, tumaas ang BP ko at na-confine ako doon 3 weeks. Nabulag din po ako during the confinement. Kala ko talaga noon, hindi na ako mabubuhay. Kasi naputokan ako ng ugat sa utak. Nabalitaan ni Coach RJ, dinalaw niya ako doon at tinalok niya sa akin muli yung C24/7. Uminom din ako ng Colidose, Vidamax at Vida Juice. Tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nun. Nagpapacheck up din po ako after every month. Okay naman po yung findings ko. After 6 months, unti-unti na pong binawasan yung aking mga gamot. After 1 year, nagpa-check up ako uli, isa na lang po yung naiwan na gamot ko. Alam ng doktor ko na nasa PPD ang aking supplement na maganda at mabisa. Kaya ininom ko yun ng tuloy-tuloy. Nag-decide ako na sumali sa EC dahil sa product. Although they were living separate and very different lives, each one of them felt the urgent need
to free themselves. Ginusto nilang makalaya mula sa kahirapan, sa mahirap at mabigat na trabaho, ngunit di sapat na kita. O di kaya ay makalaya mula sa sakit at karamdaman. Dito nagsimula ang kanilang buhay sa empowered consumerism. And this journey was met by challenges and negative reactions. Mga balakid na minsan nagmumula sa kanilang mga tahanan, hatid ng mga taong pinakamamahal nila. My family was against in my decision in doing my easy business. Lalo na nung iniwan ko ang trabaho ko as nurse. Matindi ang challenges na dinaanan ko. Di ko na-enjoy yung kinikita ko for the first 2 years. Lahat ng kinita ko napunta lang ata sa mga expenses. Ang dami kong rejection. Lumayo mga kaibigan ko kasi akala nila, re-recruiting ko lang sila. I almost quit. Kasi that time, nakiusap na talaga yung parents ko na i-quit ko na tong easy. Knowing nakita na nila yung sacrifices ko dito, mas pumayat ako. Tapos sabi nila na pinapagod ko lang yung sarili ko dito. Mas dapat focus na lang daw ako sa pag-aaral. Pero that time kasi, dineclare ko na yung mga malalaki kong goals dito eh. And pag mag-proceed ako sa kung ano yung gusto nila, I cannot see the vision of my big dreams by just merely being an employee. After na makalabas ako ng hospital, nag-join po ako. Paglabas ko, nag-avail ako ng 3Eds. Nag-active din po ako sa EC after 1 year, 2017 and 2018. Nasa bahay lang po ako noon kasi bawal pa akong lumabas. Struggle ko po, mga kamag-anak ko na hindi naniniwala sa akin. Hindi ko tiningnan yun. Tiningnan ko ang mga pangarap ko. Ang dami ko ding struggle na na-experience sa journey ko. Pero hindi ko siya tinatawag na struggle. Ang tawag ko sa kanya, adjustment. Noong 2014, when we are hit by a typhoon sa Sorsogon, biglang nilipad talaga yung bubong namin during typhoon. And talagang nabasa lahat ng gamit. Yun ang pinaka-downest moment down ng mga leaders ko. Hindi ko rin yun alam ang gagawin ko kasi talaga nasira yung bahay namin. Kailangan na ng support ng family ko din. Tapos kailangan din ng support ng leaders ko. So hindi ko alam kung paano sila i-juggle. Kasi ang savings ko nun talagang konti lang talaga. And na-experience ko talaga na natutulog. Tapos kitang-kita mo yung langit. Kitang-kita mo yung mga stars. Yun na yung turning point ng life ko noong 2014. Kasi dahil doon and dahil din sa mga na-experience ko, and doon ko na-realize na kailangan pala siya pagdaanan. Kailangan pala siya maging part ng journey mo. Kasi doon ka imomold into a better person. Doon imomold yung personality mo, doon imomold yung character mo. Para pag binigay sa iyo yung blessings ni God, para pag binigay sa iyo yung success, ma-handle mo siya ng maayos at papasa mo din sa iba. At this point, I now invite you to listen even more closely. Pakinggan natin kung paano nila hinarap ang mga hamon na ito. And let us discover how they achieve the freedom to live the life that they have been dreaming of. Nagkaroon ako ng vision. Nagkaroon ako ng vision na yun ang mga nangyari ngayon sa akin. This is just a vision before na pwede ako magkaroon ng sasakyan, pwede akong magkaroon ng housing lot, pwede akong kumita ng malaki, tapos kasama ko lang yung mga mahal ko sa buhay. Kaya yun talaga yung nagpa-stay sa akin dito, yung vision ngayon. And I'm so thankful because ngayon, yung dating vision lang, pero ngayon, nangyayari na ngayon sa buhay ko. Na-experience ko na yung lifestyle na dating sinasabi lang nila na ito yung pwede mo ma-experience. Ngayon, nangyayari ngayon sa akin. Never talagang pumasok sa utak ko na magkita ko. Kasi wala nang opportunity sa labas na pwede mo makuha yung mga pangarap mo, nakasama mo yung mga mahal mo sa buhay, na nandito ka lang sa Pilipinas. Kaya sabi ko sa sarili ko, bakit pa ako pupunta sa ibang bansa? Pares lang naman, mag-e-effort ako, mag-sakripisyo ako, magbibigay ako ng oras. Malaki nga naman ang kikitain ko, yun nga lang, malayo ako sa mga mahal ko sa buhay. Pag ako nagpa-apekto sa mga taong hindi sumusuporta sa akin, saan ako pupulutin? Wala na akong babalikan dahil nag-decide ako na mag-full-time sa empowered consumerism. Yun yung time na gusto ko na mag-quit. May mga grupong nawawala sa akin and I experience yung puyat. Uuwi ako ng madaling araw na. Yung mama ko nag-worry na sa akin kasi sabi niya, anak, baka mabaliw ka na. Wala na sa oras yung pagkain ko, puro na lang power. But I gave my best for the first to second year.
I decided to stay dahil malinaw sa akin kung saan ako pupunta sa ginagawa kong desisyon. Pag sumuko ako, sigurado yung hirap ng buhay namin magpapatuloy lang. Nagstay ako dahil alam ko na mag-prosper ako at may magandang mangyayari sa akin dito. So I decided to stay. I also had my downlines na mga kabataan din na sobrang laki din ng pangarap and they also took their sacrifices. And question ko sarili ko, ako mag-quit? Ako pa yung reason bakit sila nag-grab sa opportunity na to. I realized kung mag-quit ako sa dreams ko, it's just like quitting the dreams of someone else. Kaya yun, naging mas matured ako the time. Hindi lang ako nag-focus sa sarili ko. Yes, meron mang maraming sacrifices, hard works, bullies, negativities, pero that time, inintindi ko na lang talaga. Kasi for me, it's better to understand than to be understood. Lalo na pag wala ka pang resulta. Hindi ko masyadong alam ang online. Pero laking pasasalamat ko at nandyan yung mga upline ko na sumuporta at tumutok sa akin para malaman ko yung online. Part-time ko lang pong ginagawa. Pero ang plano ko po, lifetime ko pong gagawin ang easy. Dahil alam ko, pag nasa easy ka, ay patutunguhan ka. I just enjoy the process in doing the business. Unti-unti kong naramdaman ang pagbabago after I experienced that hardship. First check ko was 54,000 pesos and that made me decide to do easy full-time. After 6 months, I bought my first car in 2012 and that was Hyundai Elantra. I was awarded as Millionaire Circle member on my 10th month, same year. And after a year, I bought my second car, the Montero Sports. And that year, 2013, I was awarded as top 7 rising star sa batch namin sa buong company. On my 5th year, I hit the profit sharing and US trip and got a multiple 10 years US visa. That year, I was able to buy my third car, which is niregalo ko po sa aking asawa. That year also, nabilhan ko rin ng sasakyan ng aking tatay. And I qualified 4 times for the profit sharing. Got my house in Valenzuela, in Canelia Vera. And I have 2 BCO Valenzuela and BCO Romblon. Nagpapagawa ko ngayon ng bahay dito sa Romblon for my parents. And now here also in Romblon, our latest project is a mini hotel with 12 bedrooms with swimming pool, beachfront, and a restaurant. Dito ko din sa easy na experience ang mga di basta-bastang achievements. At the age of 18, I got my first 100,000 check. And grabe, nakakasaya lang isipin kasi marami po tayong napa-inspire na tao na umabot po talaga sa point na nakapag-share po tayo sa Mall of Asia Arena. Naging MCM din po tayo at nakapagkuha ng ating 1.1 million check at the age of 19 at nakapag-reserve ng ating sports car. Kung dati man ay pinagalitan ako ng parents ko, ngayon, I made them proud. Sobrang na-appreciate ko talaga yung empowered consumerism kasi dati nagko-commute tapos ngayon nagdadrive na ng sasakyan, yung dating hindi nakakaipon, yung sakto-sakto lang yung kinikita pero ngayon nakakapag-save na ng 100,000 pesos per month. Sobrang na-appreciate ko talaga tong opportunity to and I'm so thankful sa lahat ng blessings na binibigay sa akin ng empowered consumerism. Hindi lang yung sasakyan. Ang pinaka talaga na-appreciate ko pa dito yung travel na I go to places na nakikita ko lang sa Instagram, nakikita ko lang sa Google na mas nagpapalawak ng awareness namin. Kaya mas lalo pa akong magsisipag kasi ang dami din mga tao na nagtiwala sa akin, ang dami din mga tao na sumabay sa amin dito sa business na to. Lalong-lalo ka na nakakapanood ng video na to. Isa sa mga naging passion na namin and of course, isa sa mga naging advocacy namin na mas marami pang taong matulungan, mas marami pang taong makuha din yung mga pangarap nila through empowered consumerism. Ano nga ba ang ibig sabihin pag sinabi mong namumuhay ng malaya? Malaya sa sakit, malaya sa paghihirap, malayang mangarap. Freedom means different things to different people.
but gratitude and endless learning are common in these successful people's stories. Sobrang laki ng changes. Parang hindi ako makapaniwala. I really thank the Lord for giving Empowered Consumerism, especially to the BOD who created this company. Doc Ed, Sir John Asperin, Sir Francis Miguel, Dr. Connie. Ito po ay lagi kong sinasabi. Easy is not just about money, not fame, not just about power. Easy is all about freedom. Babaguhin ng buhay mo regardless of your past or mahirap ka man. Babaguhin ng easy ang buhay mo. To the person who brought me here, the Alburo family, Apmon, Apbet, Apjazel, Brother Dan Aquino, and to my leaders and community all over the world. Kung wala sila, wala rin ako dito. To my wife, Janet Cometa Mortel, sa aking mga anak, and sa aking pamilya, maraming salamat po. Enrolled na rin po ang aking asawa at mga anak. Hanggang ngayon nagtuloy-tuloy lang po ako sa pag-inom ng product. Now, I am enjoying the freedom of having a good health. Freedom of enjoying my extended life. Thank you to the owner of EC, to Dr. Ed Cabantog, to Mr. John Asperin, to our vice presidents and the management teams for that grabing innovation sa online, from shifting from offline to online. Thank you din to my mentor for molding us, lalo na sa mga kabataan, na mas naging competent kami to do the business. And sa Universal Alliance, sa Explosion Worldwide, and to my Supreme Empire, thank you for believing in me. I came from zero balance to multi-millions. Hindi lang sa financial yung naitulong dito, but also yung mas importante sa lahat, yung freedom. Yung tipo na you had the freedom to do what you want, the freedom to buy what you want, to eat what you want. Kasi dati I don't have any option at all. Mahirap maging mahirap. So thank you so much, Easy. Me, as a 20-year-old girl, a silent dreamer before, is now part of those people na nagpapa-inspire at nagbibigay inspirasyon sa iba. It is a big privilege for me that at this very young age, binago nyo yung buhay ko. Thank you sa lahat ng bumubuo ng Empowered Consumerism, lalong-lalo na sa lahat po ng mga BODs, kina Doc Ed, Sir John, and Sir Francis Miguel, kina Dr. Connie. So thank you so much po for giving us this opportunity sa lahat ng bumubuo ng management team, sa mga training team, sa lahat, sa Speakers Bureau, and sa lahat po ng staff ng Empowered Consumerism. So thank you so much, lalong-lalo na po sa service na binibigay niyo po sa amin. And of course, sa lahat ng naging mentors ko dito, kina mentors Joseph Lim, Jackie Concepcion, Elman Tipanyo, and June Maceda. So thank you so much for your life, and of course for coming to my life, na sobrang ang dami niyo pong naitulong talaga sa akin kung nasan man po ako ngayon. Of course, gusto rin magpasalamat sa family ko. Sa lahat po ng mga nanonood ko, sino ba naman ako dati? Katulad mo lang din ako na walang alam pagdating sa business ako. Naniwala lang ako sa sarili ko, naniniwala lang akong kaya ko, at naniwala lang ako sa Empowered Consumerism, na ngayon po, isa na sa mga nabago ang buhay at nararanasan po yung freedom, yung time freedom and financial freedom na naging promise po sa amin ng company. 4 very different people, 4 very different stories, yet they have one thing in common. Lahat sila lumaban. Lahat sila nagdesisyon. All of them chose empowered consumerism. All of them chose freedom.